Hello, good morning mga bes! Today is Monday kasi magre-record ako ng song, kaya lang sayang naman, magsistop ako kasi merong naging problem ng konti lang sa song. So, meron ako na-record dalawa lang, so baka ma-upload ko na siya around March 16, Monday to Friday, depende kung kailan dyan, Monday or Wednesday. So, yun. Ngayon ay mag-vlog na lang tayo mga bes at i-share ko sa inyo yung naging trials ko sa pagkakaroon ng baby. Yung parang vlog natin ngayon, topic natin, bakit nga ba kung minsan ang ibang mga nanay or ibang babae ang hirap magkaroon ng anak. So yun, medyo seryoso tong vlog na to. Yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko siya pwedeng kailangan medyo nasa may area ako na kung saan pwedeng mag-share kasi medyo naging trial yun sa akin dati. So yun, without further ado, discuss ko na sa inyo. So, yung pagkakaroon kasi ng anak, para sa akin personally mga bes ha, yung pagkakaroon ng anak, nahihirapan, parang kagaya rin siya ng ang hirap makapili ng asawa na bakit ganun, halimbawa ikaw, babae ka, dalaga ka, ang tagal na, bakit parang walang naliligaw sa akin, halimbawa lang ha, kasi naranasan ko yan, nung high school ako bes, feeling ko parang ang pangit-pangit ko. So, yun. Pero, ano lang pala yan, in the right time for everything. So, ayun. Parang bakit wala pa, hindi pa siya dumarating? Kung lalaki ka naman, bakit wala, hindi pa siya dumarating? Ganon din sa anak. Actually, mas masakit para... Siguro kasi ang mga babae, emotional kasi tayo. So, parang ang sakit sa atin na ang tagal ng baby. So, yun nga. Share ko sa inyo ang naging journey ko. 2011, yun, nagpakasal ako ng November. Pinagpipray ko kay God na magka-baby na. Kasi that time, nagpakasal ako, 27, bata pa naman ako. Pero, syempre, may lahi kami ng pagdating ko ng 38 or 40, baka maging hindi na normal yung baby kasi gifted child yung aking aunt. So, nag-iingat ako dun sa part na yun, kaya gusto kong magkaroon na ng baby. So, around 27, hindi pa, 2011 yon. So, hindi pa ako magka-baby talaga. Ang hirap. Sobrang prayer. Noong umpisa, medyo relax pa ako sa pagpe-pray bes. Tapos, nung bandang 2012, 13, 14, hindi pa rin ako magka-baby. Grabe, alam niyo, parang seryoso na ako. Lalo na nung 2015, 2014. Grabe, na ako, dumating na ako sa point na umiiyak na ako kay Lord. Promise, sabi ko sa'yo. Life testimony nga ito. Okay lang, kapwa Pilipino makakarinig sa akin, okay lang sa akin yan. Pag ibang lahi, medyo, syempre, naiiyak ako ng konti sa kanila. So, kapwa Pilipino kahit pa, sana mag 500,000 makarinig sa akin. So, yun, life testimony ko ito, i-share ko, personal experience. Kasi, nagiging kalakasan ng bawat isa yan sa atin. Hindi lang naman ako yung naghintay 'di ba? Naghihintay tayo. Yung iba naghihintay ng sa baby man o kung saan pa man hangarin natin, work or what, love life, 'di ba? Madami talaga. Madaming aspeto mga best. So yun, sobra umiyak na kay Lord. Dumating yung point na humagulhol na ako kay Lord, best. As in, may prayer ako pero parang sabi ko parang hindi ko pinupur lahat. Hindi ko binubuhos sa kanya. So one day, siguro kasi, padating na rin yung period ko noon. So, mas emotional ka kapag darating na yung period mo. So, magulhol talaga kay Lord na bakit hindi ako magkaanak? Bakit? Ang hirap-hirap, ganun. Tapos, alam mo pa yung feeling na ako, personally sensitive na ako dun sa mga tao. Never mo silang tatanungin kailan ka mag-aasawa, kailan ka magkakaanak. Wag mong tatanungin kasi kung mag-a-advise ka sa food o kung anong magandang anong tawag dyan, solusyon para magkaroon ng anak, mas okay yun. Pero yung tatanungin mo palagi kung kailan ka magkakaanak, ang tagal niya naman magkaanak, tapos bibiruin mo pa na baog ka yata, wag ganun be. Alam mo, may mga ganun ako na-encounter. Bahala na si Lord sa kanilang lahat. So yun, bahala na si God sa lahat na nananakit sa puso natin. Ay, bahala na si God sa mga nananakit sa atin. So yun, God will give us the joy, the inner joy and happiness that comes from Him, and He will answer our prayers in the right time. So yun nga mga bes, yun, no sa akin talaga. Hindi ako nagtatanong kailan ka mag-aasawa, kailan ka magkakatrabaho. Huwag mo na lang itanong. Siguro kung close family member mo, pwede mo rin maitanong ng sa maayos na paraan, yung hindi masasaktan or alam mong hindi ka yun, alam niyo na yun. Kung ano ibig ko sabihin mga bes. So, ayun na nga, sobrang nag-pray ako sa kanya. Dumating yung
point na, ayun, inaral ko rin pala kung paano. Next time, mag-vlog ako kung ano ba yung mga pagkain na kinain ko. Inaral ko talaga yung okay na pagkain. Basta, yan, na okay sa para mabuntis. Tapos in short, yun, sobrang prayer ang hiningi ko sa kanya. Sobrang humagulhol ako. Tapos, naalala ko, may promise pala ako sa kanya. Kaya pala, meron akong prayer na yan. Ang tagal na, hindi niya binigay. Kasi meron akong promise sa kanya, hindi ko tinupad. Dati kasi, 18 years old, start na ako na parang kumanta para sa kanya, mag-serve ganyan. Tapos, nag-stop yun mga best. Mga ilang years nag-stop siya. Tapos, naipromise ko, bago ako makarating dito sa US na, Lord, babalik ako sa iyo, magsaserve ulit ako, kakanta ulit ako para sa iyo. So, hindi ko yun natupad kaagad. Pero alam nyo ba, nung nangyari sa akin, nung tinupad ko yung promise ko kay God, yun, sinagot niya yung prayer ko. Alam nyo, nag-join ako ng choir is February. Pagdating ng March, maniniwala ka, pagdating ng March, same year, February ako sumali sa choir, March. Nangyari din sa akin yun, yung hindi pa ako sumali ng choir sa Pilipinas din, ng Christian church din. Bago ako mag-process ng papers, so December, hindi ko pa natuloy. Sumali ako sa kanila around January yata, December, hindi ko sure. Basta March, nagkaroon na ako kaagad ng visa at napasa ko lahat-lahat sa tulong niya. So, ganun din yung nangyari sa akin dito. Naghintay pa ako, dumating ako dito May 2015, hindi pa ako nag-join kasi sabi ko, Lord, lilipat naman na ng bahay, doon na lang po siguro, ganun. So, ano yun, naudlot-udlot, hindi pa natuloy, October, pagdating ng October that year, diba? 2015 din. Tapos, pagdating ng February, tsaka ako naka-join. Pagdating ng March, dun lang ako nabuntis. So, ang tagal ko rin naghintay, ilang buwan din. So, in short, best 2015 to. Minsan, hindi naman yung pinangako mo kay Lord. Baka, meron lang siyang gustong gawin mo. It's either pagbabago ng lifestyle, pagbabago ng... Kasi, diba, minsan, ang panalangin natin, minsan nagtataka tayo, bakit kaya ayaw niyang sagutin? Or, bakit kaya hindi nangyayari? It's either hindi ka nagpe-pray, di ba? Hindi mo sinasabi kay Lord. Or, alam mo naman na meron kang ginagawa sa buhay mo na ayaw ni Lord na gawin mo yun. Di ba? Minsan nagiging matigas yung ulo natin eh. Especially ngayon, ang dami nang nangyayari sa panahon ngayon. Mga signs na malapit-lapit na nga siyang dumating. Although hindi natin masasabi, malay natin 10 years pa, 50 years pa, 100 years pa bago mangyari yung pagbabalik niya. Pero nakikita natin yung mga signs, di ba? At saka gusto ba natin na in the end, mag-regret tayo kasi hindi natin siya sinunod. Alam naman natin na kapag hindi natin siya sinunod, it's either heaven or hell lang yung patutunguhan natin, di ba? Kaya, much better siguro, mas maging sigurista tayo kung saan ba tayo mapupunta in the end. Ba't ba tayo napunta na sa ganun? So yun, sa pagsunod lang sa gusto niya. Kasi baka meron tayong ginagawa sa buhay natin na ayaw niyang ginagawa natin. Kaya yung mga prayers natin, parang hindi niya sinasagot. Gayon, best. Ano pa ba? Kasi 'di ba bilang isang magulang, pinapalo niya tayo para disiplinahin. Ganun sa buhay natin. May mga pagpapalo na nangyayari sa atin, trials, heartaches, super down ka, ang dami mong problema, feeling mo pasa mo na yung mundo, ang daming problema sa pamilya mo, hindi lang yung personal life mo, kundi puro problema, ang feeling mo, ang bigat-bigat, tsaka wala kang joy and happiness. Kasi nga, sa kanya lang galing yung joy and happiness. Ako, mga best, hindi ako super, religyoso, pero, dati, nung hindi pa talaga ako nakakilala sa kanya, pag may problema ako, as in, parang problema siya, ganyan. Pero, nung isinuko ko na lahat sa kanya, may problema man, pero alam mo yung matatawa ka na lang sa problema. Or, may time, syempre babae ka, may time na nandiyan yung problema ka ng konti. Pero after noon, alam mo yun, bibigyan ka ni God ng joy and happiness. Hindi mo ma-explain kung bakit. Syempre, di ba, all-powerful and knowing si God. Kaya sa kanya galing yung lahat ng ibinibigay niya sa yung contentment, joy and happiness, o nadapa ka sa ganito, or may problem ka sa ganitong aspect ng buhay mo. Pero nandito ako para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. So, yun yung pinakamasarap na part. So,
kung meron man sa bawat isa sa atin, kung may mga pagsubok man or meron man tayong prayers regarding din doon, higit sa lahat sa paghihintay na magkaroon ng baby, never, never, never give up. Keep on praying, keep on praying. And yun nga yung ginawa ko nun kay Lord. May kaibigan ako yung nagtanong sa akin, nang sabi ko sa kanya, kinulit ko si Lord. Kinulit ko siya, pero to the point na give up na ako nun eh. Kasi alam mo yung may sinabi yung pastor namin sa amin dati, yung isang tupa daw, babing tupa, alam niyo yung nangyari sa kanya, sumabit siya dun sa bangin. Tapos, nakasabit na ganon, buti na lang sumabit. So, alam niyo yung ginawa ng tupa, umiyak na lang siya ng umiyak. Naiyak tuloy ako. Iyak ako, naalala ko yung past life ko. Umiyak siya ng umiyak kay God. So, habang umiiyak siya, alam niyo naman yung tupa kung paano umiyak, diba? Parang siguro, siya, ka-boses ng kambing kapag umiyak. Ayoko na lang i-demonstrate kasi parang comedy na itong ating testimonial at vlog. Vlog ba to? Parang nasa tayo, nasa church at nag-personal testimony ako sa inyo. So yun, umiyak na lang siya nung umiyak kay Lord. Sinuko niya na lang sa kanya. Ganon din tayo. Para tayong tupang helpless. Para tayong tupang baby na helpless. Pero alam mo na mahal ka niya at mahalaga ka sa kanya. Kaya kung halimbawa na halos give up ka na, Lord, may prayer ako, hindi mo naman binibigay. Ang tagal-tagal na nito. Alam mo, kung gusto mong ilabas, iiyak mo nang iiyak kay Lord yan. Pero wag naman yung to the point na para ka nang mapapraning ng puro na lang iyak. Tsaka, wala nang ka-blooming best. Yung may joy pa rin after nun. Talagang go on pa rin sa buhay, diba? Tsaka be positive na. Plus, may ilabas lahat kay God, yung sama ng loob mo na di ba dumating yung prayer. Pero, ang kinin mo, claim it by faith, sabi nga nila. Ako kinlaim ko kay Lord yun eh. Nung nagpe-pray ako, umiyak lang ako sa kanya na umiyak. Pero after nun sabi ko, Lord, alam ko, Lord, prayer ko sa'yo. Lord, huwag mo akong patandain dito sa mundo na hindi ko maranasan magkaanak. Yun talaga, best, promise. Hindi ko alam kung bakit talagang, kasi nung time na yun, ang tagal ko magka-baby, diba? So, parang ang inaano sa akin ng enemy, ng evil, alam niya na, sa isip natin yan, kinakalaban tayo, tinitira tayo, na malamang baka may posibilidad hindi ka magkaanak. So, ako, ilalaban mo yun, yung faith mo, yung claim it by faith, live by faith and not by sight na, yun nga Hebrew 11:1. The faith is the substance of all things hoped for and evidence of things not seen. So, yun, i-claim by faith mo, ang kinin mo kay God na, Lord, alam ko ibibigay mo to in the right time, in your perfect time, sa tamang panahon mo ibibigay mo to sa akin, huwag kang magduda, hingin mo lang kay God. At, meron namang prayer na, Lord, kalooban mong masunod at huwag sa akin. Yun. Kasi in the end, kalooban niya pa rin yung masunod. Ako nung time na yun, kiniklaim ko by faith, pero huwag kang magduda din kasi yung panghawakan mo talaga, huwag mong bitawan kay Lord. Kasi wala naman ng posible sa Kanya. So ako, hindi na ako nag-isip na, pero may part pa rin sa prayer ko na, Lord, pero kung ano man yung kalooban mo, hayaan mong tanggapin ko. Ganun pa rin, said in the end, kasi total surrender nga. At saka, sinusuko natin lahat sa Kanya. So, yun lang mga best. Ang dami ko na naman litanya. Umabot ako ng 15 minutes. So, ayun lang mga best. Here tayong lahat. And, salamat ng marami sa pakikinig nyo sa aking mga, salamat ng marami sa pakikinig nyo at pag-click nitong, topic na ito. At kung halimbawa man na hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. And every week, meron kaming bagong video. So, yun lang mga best. Take care and always choose to be happy and lagi mong isipan at tatandaan na hindi ka nag-iisa sa mundong ito. Lagi tayong may kasama at just be positive lang at suko lang natin sa Kanya sa taas yung buhay natin. At sigurado magiging masaya tayo palagi kahit may mga problema. Ayun lang mga best. Take care. Bye. See you again soon.